Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Racampo. And yung topic po natin for today is, may guardian angel ba tayo? And ito po yung angel with seminary edition po. Makikita po natin to sa Hebrews chapter 1 verse 14. Are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation? Ano ang mga anghel kung gano'n? Sila yung mga espiritong naglilingkod sa Diyos at ang mga sinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Ngayon po, i-share ko po sa inyo yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Sa first teaching po, believers do not have guardian angels. So, tayong mga nananampalataya sa Diyos, wala tayong guardian angel dahil meron tayong Diyos na siyang nagliligtas at kasama natin sa araw-araw na pamumuhay natin. Nandiyan yung mga guardian angels upang lumabay sa dating kung ano tayo. Pero ngayon, nandiyan ang Panginoong Kristo upang tayo tulungan sa kung anong meron tayo sa pang-araw-araw. Sa second teaching po, believers are higher than angels. So, tayong mga nananampalataya sa Panginoong Kristo ay mas mataas sa mga anghel na isinugo ng Diyos para sa atin dahil ang purpose nila is to gabayan tayo, to encourage tayo, and kung ano gagawin natin sa buhay natin. And tayong mga believers naman is tayo yung sinugo ng Diyos para ipag-share ng gospel ni God. Sa third teaching po, believers are being ministered by angel. So, tayong mga believers ministro tayo ng mga angel dahil pinababa sila dito ng Diyos upang gabayan tayo sa kung ano tayo dati, and mas sila yung nagiging daan upang makilala natin ang Panginoon Kristo, or paano natin makikilala ang Panginoon Kristo, and ang Panginoon Kristo ang gumagawa ng way para maging close tayo sa ating Diyos Ama. Proceed po tayo sa application. Sa first application po, treat angels as servant of God. So, yung mga angels, huwag po natin silang i-treat na parang sila ang ating Diyos Ama, dahil may iba sa atin na sinasamba yung mga angels, pero hindi naman dapat sa kanila yung papuri na natatanggap. But then, dapat yung mga papuring natatanggap na yun ay sa ating Diyos Ama at sa Panginoong Kristo na siyang nagliligtas sa buhay natin. So, sa second application naman po, do not fear fallen angels or demons. So, tayong mga mananampalataya ng Diyos, huwag tayong matakot sa mga angels and sa mga demons dahil nandiyan ang Panginoon Kristo at ang Diyos na Ama upang tayo tulungan at samahan sa laban na kinakaharap natin, even small problems, big problems, or mga pangguguluman na masasamang espiritu, lalo na yung diablo. That's our problem siguro nakakaharapin ng bawat isa sa atin. But then, kung mananampalataya ka ng Diyos, maniniwala kang kaya kang iligtas ng Panginoon sa Kristo in all other ways. So, huwag tayong matakot sa ganung mga bagay. Sa third application naman po, pray to God often and directly. So, lagi tayong manalangin at magpasalamat sa Panginoon sa Kristo na siyang nagliligtas sa buhay natin, and gawin po natin to na araw-araw, hindi yung magdadasal lang tayo kung gusto natin, and i-direct natin yung pagdadasal natin, hindi yung magdadasal tayo, we have a lot of thoughts or
maraming sasabihin dahil alam na ng Panginoon sa Kristo bago pa tayo magdasal kung ano ang hihilingin natin and yung mga bagay na ikipinapasalamat natin. So, be directly when you're praying. Sa discussion naman po, why should we not fear fallen angels or demons? So, gaya po ng sinabi ko kanina, hindi tayo dapat matakot sa mga demons or mga fallen angels dahil in all we do, nandiyan ang ating Diyos Ama para iligtas tayo sa kung anong pagsubok man ang kaharapin natin. Kung mananampalataya tayo, alam natin hindi tayo pababayaan ng Panginoon sa Kristo sa mga bagay na dapat nating kinaharap. So, we should be thankful kasi tayo yung mga tao and mga isa sa mga tao iniligtas at hindi pababayaan kailanman ng ating Panginoon sa Kristo. And that's all po. Thank you so much for watching.